dear beloved, Boss Mike, Cervera! Si Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang lehitimong Senate President. Kasunod yan ang Wala na, isip mo na lang yan. Kasi mga kababayan, 'di ba? Juliet Junas, opo ha, Irene Santiago, opo ha. Kasi ganito 'yan mga kababayan. Ilang beses na ho silang pinagbigyan. Sabi, Alan Peter Cayetano, huwag makapal ang mukha mo. Ang debate ay sa plenaryo ng Senado. Senador ka, Senate President ka pa. Ang ginagawa mong hayop ka, gusto mong sagutin ka sa social media. Ginagamit mo ang mileage ng social media para ikaw ay kumuha ng simpatya. Pare-parehas kayo yan. Sila Marcoleta, sila Bato, yan sila Amy Marcos. Ganyan na ganyan ang style mo nung natandaan mo. Kayo mga kababayan, natandaan nyo? Ganyan ang style nila noong ginawa nilang loko-loko. Yung mga tao pinaniwala nila na sila ay under attack. Nakuha nyo mga kababayan ko? Lahat sila naka-live. Utos ni Cayetano, lahat sila mag-live. Lahat sila magdrama. 'Di ba naka-live silang gano'n? Sabi pa nga ni Amy, ano ba 'yan? Papatayin na kami. Binabaril na kami sa labas. Yung gano'n mga kababayan, yung mga ganong mga drama nila. Nandun pa yung pinatay na yung ilaw, wala nang ilaw kasi baka kami makita. Pero naka-live, 'di ba? Ganon yung mga drama nila, pare-pareha sila. Si Jinggoy naman, itago itago nyo yung CCTV. May paganon si Jinggoy, So, sa madaling salita, yung pong pagdadrama ni Cayetano, style na lang talaga niya yun. Yun na siya. Mukhang dahil huli na yata niya ito na takbo at magpapahinga muna, mga kababayan, kailangan niyang galingan, Lisa Villa, Kailangan niyang galingan kasi kapag hindi nanalo si Sara, walang pwesto sa gabinete. Nakuha nyo? Pare-parehas yan, may inaasahan na interes. Pare-parehas sila. Kasi alam nila si Sara uto-uto. Alam nila si Sara mang-mang bobo. Siyempre kapag naging membro sila ng gabinete, ano gagawin nila? Everybody happy. Bakit? Everybody happy. Kasi mga kababayan, magnanakaw uli yung mga yan. Wala, naglaps na Jojo Chavez. Sabi, palitan na laro ng green. Tingnan mo si Alicia Duran, sila Aichang tsaka Arnold Lopez. Jojo Chavez, nag-renew yung mga yan. Nakuha nyo? Ganon. Walang pagkakaiba kay Jinggoy Estrada. Pinaliwanag ko na yan kagabi. Balikan nyo na lang sa mga hindi nakapanood. Lahat sila, yon ang inaasahan. Yung pakinabang nila pagkatapos ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang termino. Saan sila pupulutin? Ano ba pakinabang Eka? Ano bang pakinabang Eka ni Jinggoy kung kay Sara pupunta? Kay Sara, sigurado, makulong man siya ng saglitan, mga kababayan, mapapalaya rin pag naupo daw si Sara. Bakit Eka? Kaya Pangulong Bongbong, hindi na lang doon sumipsip. Paano naman sisipsip kay Pangulong Bongbong? Ayaw niya naman ng ganyan. Pag may kasalanan ka, may kasalanan ka. Di wala. Ang bilin ni Pangulong Bongbong? Sikapin na masigurado na walang ligtas sila sa mga isasampa niyong kaso. Yun ang bilin ni Pangulong Bongbong. Sikapin na maisampa ang kaso na hindi na sila makakaligtas sa mga ebidensya nyo. At wala akong pakialam
Ganun si Pangulong Bongbong eh. Wala akong pakialam kung kakampi kita, kaalyado kita, kapartido kita, kamag-anak kita, pinsang kita. Oh, yun ang Pangulong Bongbong. Eh si pinsan nga si Martin Romualdez nga eh. Oh, di ba? Ano itinatak sa kanya? Mastermind, mga kababayan. Na matagal nyo kung hindi pinaniniwalaan dyan. Na nagagalit pa sila Jay Salis tsaka sila yung mga nabik Oh, nawala na nga si ano ba 'yon? Si Palokpok ba 'yon? Nawala na o nahiya na siguro sa pakikipaglabang kay Martin. Oh, wala na. Yan na nga mastermind na gani. Yan ang bintang. Ngayon, mga kababayan, tuloy natin tong video panoorin natin. Yun. Pasok! Naninindigan si Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang lehitimong Senate President. Kasunod yan ang tinawag niyang illegal na kudeta ng grupo ni na Senator Win Gatchalian. Pero tila triple whammy naman ang naging dagok sa senador ng araw na ito. May inihain din kasing reklamo laban sa kanya sa Senate Ethics Committee at sa Ombudsman. Wait lang mga kababayan nandyan na ba si Nyulo ba nandyan na. Oy, Nyulo, magparamdam ka. Nandyan na ba si Nyulo? Hindi ko nakita. Eto na mga kababayan Eto na. Sinabi na nga ni mga kababayan na pinipilit pa niya na siya pa rin daw ang Senate President. Eto makinig ka. Galing mismo ito sa iyong kaparehas na DDS Si Attorney Chico. Pakinggan natin si Attorney Chico sige na. Shoutout sa lahat ng mga bagong dating. Huwag niyong kalimutan mag-like. Attorney Chico, pasok. So ayan na nga, tuloy na naman. Ito, pakinggan ho ninyo. Kaya sinasabi natin, mga kababayan, na wala na. Admin BMB Alexandre, wala na. Ang tanging, ito sinabi na natin kahapon, ang tanging kailangan, Jojo Chavez ay magpa-member ka para katulad ka ni Josie Tango. Di ba? Tingnan mo, bakit si JJ meron? Ang tanging kailangan lang gawin, kung gusto mo pang makuha, Alan Peter Cayetano, yung pagiging speaker mo, ilaban mo sa korte. Pumunta ka ng Korte Suprema at i-contest mo. Sabihin mo ay illegal yung ginawa ng Senado, kaya ka napalitan bilang Senate. Hindi ka naman actually pinalitan. Wala pa na mga di ba? Acting lang yung mayroon si Sherwin Gatchalian. Ngayon, pumasok kayo. Pumasok kayo sa Lunes at doon nyo gawin lahat ng mga kabaulan nyo. Kakayanan nyo, gano'n. Di ba? Para hindi kayo masabi na kayo inagarabyado, kayo illegal na kinudita, ganun. Hindi, ito na. Pakinggan natin si Attorney Chico, Si Attorney Chico, mga kababayan, marami na tayong beses na nagkikita nito. Tuloy! So ayan na nga, tuloy na naman ang drama sa Senado. May panibago na namang liderato, may panibagong shake-up. So marami yung mga nagte-text sa akin kasi madami talaga tinatanong, Attorney, paliwanag mo nga, pwede ba yun? 12 lang sila Valid ba yun? So pag-usapan po natin, again, objective ito, wala pong kulay. Sabi niya, objective daw, walang kulay. Pakinggan ho natin maigi. Para mahimasmasan si Alan Peter Cayetano, ito ho yung payo o opinion ng isang kasamahan mo na DDS. Attorney ito naman si attorney, kahit ka, pinklawang ka, DDS ka, kaparehas niya, loyalista ka, wala sa kanya yun. Eto maganda rito, wala sa kanya yun. Kanya-kanya tayo ng sinusuportahan, gano'n.
Di ba, Bambina, no? Oh, Bambina, ito na. Oh, pasok! At sana po tapusin niyo yung video kasi may mga detalye dito na ayokong ma-miss nyo, and promise, kahit papaano po, may intindihan nyo kung ano pinag-uusapan natin. So pag-usapan muna natin yung general rule. Ang general rule, of course, kinakailangan 13 talaga ang quorum. Bakit? Kasi 24 yung mga senador, so simple mathematics lang po yan. And take note requirement yan even in the 1935 Constitution, hindi lang itong 1987. Pangalawa, with respect to election of the Senate President, ganun din po, kinakailangan po absolute majority, which is 13. Nababawasan lang po yung bilang na yan, particularly sa quorum, kung may senador na nag-resign, namatay, or na-expel from the Senate. Hindi naman po pumasok dyan yung kaso ni Bato at ni Estrada. So right now, 24 pa rin. So if that is the case, paano ma-justify ng grupo nila Soto at ni Gatchalian yung nangyari kanina? I guess they will heavily rely on the case of Avellino versus Cuenco. It's actually an old case Nangyari yan 1949 pa, parang February 21. 1949 mga kababayan, ano? Wala pa, hindi pa tayo nasisilang. 1949 mga kababayan ko tagal na, no? Sige, eto na yung ginagamit daw ho ni na halimbawa. In that case, ito si Tanyada, nag-file siya ng resolution kasi may mga charges siya against then Senate President Avellino. Ginawa ni Avellino, ayaw niyang pagsalitain to si Tanyada. So nung nag-session sila, may mga dilatory tactic. 22 sila at that time kasi yung isa naka-ospital at yung isang senador nasa ibang bansa. So ang ginawa niya, in-adjourn niya yung session, umalis ngayon siya, sumama yung siyam, so 10 ang umalis, may natirang 12. So yung 12 ngayon, tinuloy nila yung session and subsequently, na-elect si Cuenco as acting Senate President. So si Avellino, syempre pumunta siya sa Supreme Court. Initially, ayaw yung desisyon na ng Korte kasi sabi nila, political question yan. Kasi in keeping with the principle of separation of powers, hindi namin pwede pakialaman yung mga internal na issue dyan sa Senado. So kinancel mga kababayan ng Korte Suprema, Maring Gina, Ohio. Kaya lang nag-file ng motion for reconsideration si Avellino. Usually kasi kapag nag-MR ka sa Supreme Court, normally hindi na nila papansinin yan. But this time around, nagbago ang isip ng Supreme Court. Bakit? Because of certain exceptional circumstances at that time. Kasi you have to remember, nag-aaway na yung mga tao noon. Literally, may mga naglalabas ng baril, naghahamunan sila ng duelo. Kita nyo mga kababayan, ano? Parang ganyan ang gustong mangyari mamaya ni Alan Cayetano. Di ba mga kababayan? Dahil nga eto na, hindi na nagkakaroon ng pagkakaunawaan yung mga senador, nagkakahamunan na. Si Cayetano, di ba nagyayayayan mamaya? Mamaya, pag hindi daw sila pinapasok, paano papapasukin mga kababayan ko? Wala na nga, isinara na nga yung sesyon. Walang sesyon ngayon, pero etong mga bobo tanga na katulad nila Cayetano ni Marcoleta, kapag pinapapasok, mga kababayan, ayaw pumasok. Kapag ka, Josie Tango, nako, 1 taon tayong mahigit magka-on. Di ba mga kababayan, isipin nyo, mga kababayan pinapapasok sila ilang araw na. Di ba? Ilang araw nasa loob na. Sila. Ay, Diyos ko. Diyos ko. Ngayon, mga kababayan ko, di magmumukha lang tanga yung mga yan. Naghihiring sila. Sino susundin natin dito ngayon? Di ba, may nangyari kahapon na kudita. Di ba? Yun na nga, atin na ang Sergeant at Arms di ba? Ang inang yung buhay na to. Sino na ngayon? Richard Dumaya. Sino ngayon ang susundin ng taong bayan? Tony Ninubla. Sino? Walang mga wala sa wisyo. Masaya na. Ayun, may hearing na. Ay, buhay to. Ngayon, dalawa na ngayon. Alin ang susundin ng taong bayan? Alin ang susundin ng mga magnenegosyo dyan, yung mga merong mga businesses na mga dapat na lutasin ng Senado. Ay ano na?
Ano? Wala na, magkakagulo-gulo lang. Parang ganito nga sa sinasabi ni Attorney Chico. Yeah, but this time around, nagbago ang isip ng Supreme Court. Bakit? Because of certain exceptional circumstances at that time. Kasi you have to remember, nag-aaway na yung mga tao noon. Literally, may mga naglalabas ng baril, nag-aaway na sila ng duelo Kita sa nyo? parking sa Senado. Tapos, sobrang unstable ng Senate. Hindi sila maintindihan kung anong gagawin nila. Kita nyo, parang ngayon, naulit mga kababayan. Dahil dito sa grupo ni Alan Peter Cayetano, yung nung 1940s, mga kababayan, naulit, etong kaguluhan. Magulo rin eh. Nung panahon na yan yung kaguluhang hinalimbawa rin sa Senado. Di ba? Di magulo. Sino ngayon ang susundin natin? Sino ngayon ang nasa tama? Sino ngayon? Paano yung nangyari kahapon? Isinara ng majority na. Ang grupo ni Sherwin Gatchalian, nila Ping Lacson, nila Tito Soto, nila Chis Escudero. Hindi ko na maintindihan mga kababayan ito ngayon, Putik na yan. Sige, tuloy. Ito, pakinggan nyo. And more importantly, si Cuenco pa, despite being installed as acting Senate President, nirecognize siya ng Presidente ng Pilipinas. Yan. So sabi ng Supreme Court, sige, mangingialam kami, not because we're trying to say na hindi to political question and we can always interfere. Ito dapat ang ginawa ni Alan Peter Cayetano. Itong paliwanag ni Attorney Chico. Ako naniniwala. Tama itong sinasabi ni Attorney Chico, With respect to similar cases. Kailangan lang namin gawin ito in the interest of justice and of course to promote stability in government. So sabi ng Korte Suprema, in this case, kinilala nila yung election ni Cuenco as an acting Senate President because of several reasons. Number one, kahit 12 lang daw sila, continuation yun nung unang session nila which is actually 22. Yun namang mga lumabas within reach, pwede naman silang kuwain. So that 12 would be sufficient. Number two, sabi rin ng Korte Suprema dito, kapag ka naman kasi may quorum, mag-e-election, obviously ang mananalo din naman talaga si Cuenco So alam mo, na-recognize ng court na kung mag-e-election, siya din naman talaga yung panalo Pangatlo, kinilala na siya ng Presidente ng Pilipinas bago bilang acting Senate President. So to promote stability, so nagdesisyon na yung korte na kinilala yun. Now, yung bang kaso na yan ay pwedeng gamitin at all times. As I said, because of certain exceptional circumstances lang yan. And as proof, from that time hanggang ngayon, hindi naman violate ng senador yung requirement na 13 pa rin ang quorum at 13 pa rin ang kailangan bilang mag-elect ng Senate President. Kita nyo mga kababayan, hindi naman binayolate ng kahapon nila Sherwin Gatchalian kita nyo ayon mismo sa kaalyado ni ni Cayetano ito Now, assuming for the sake of argument na etong Avellino versus Cuenco ay hindi hindi po applicable sa ginawa ng Senado kanina. So, pwede na ba si Cayetano na mag-barge in sa Senate? I-insist niya na siya na ang Senate President? Unfortunately for him, meron po tayong tinatawag na principle po, yung doctrine of presumption of regularity. At ang sabi ng Supreme Court, that presumption of regularity concerning public officials also extends to the Senate. So, dahil po kanina nag-session sila, nag-elect sila ng acting Senate President, ang presumption regular yan. And that presumption can only be overcome, kasi nga, debatable na naman yan, by filing a case in court. So, yun lang. Yun na ngayon ang gagawin mo, putang ina mo, Cayetano ka. Sabi ni Attorney Chico, kakampi mo yan pero ito, laging nasa tama. Alam mo nang gagawin mo dapat, hindi ka dapat pumunta dyan. Marami pa naman kayong abogado kanyo sa may sa grupo ninyo. Nandyan naman si Marcoleta. Di ba, hindi ka ba pinayuhan yan nagpapakilalang pinakamagaling na abogado sa Pilipinas yan. Tapos sabi naman ni Justice Corona, ano sabi? Ay Carpio pala, iba pala yung Corona ni Justice Carpio. Ikaw daw yung pinakamababang uring abogado. Ngayon, eto, dapat pinayuhan mo si Cayetano na dapat hindi nyo na ginawa yan, yung ginagawa nyo kasi ang kinikilala na
yung grupo ni Sherwin Gatchalian. Anong gusto nyo dyan? Kaguluhan talaga. Di ba mga kababayan ko? Kaguluhan talaga ang gusto ng grupo ni Alan Peter Cayetano. Yun lang yan eh. Gusto nila talaga magulo tayo. Guluhin na lang natin kaysa maumpisahan ang impeachment trial ni Sara Duterte. Di ba? Yan yun. Lahat ng mga circus, lahat ng moro-moro na nangyayari ngayon, ito po ay dahil sa gusto nila na hindi matuloy ang impeachment trial ni Sara Duterte. Yun lang po yan. Kita nyo ginagawa nila? Yun na nga Kakampi na nga ni ang nagsasabi. Maging si Panelo, mga kababayan ko, kinokontra na yung grupo ni Alan Peter Cayetano. Di ba? Kahit si Panelo, kagabi, tinalakay natin yan. Ayan, sabi rito mga kababayan, pasok. Nag-session sila, nag-elect sila ng acting Senate President. Ang presumption regular yan. And that presumption can only be overcome kasi nga debatable naman yan by filing a case in court. So yun lang. Kinakailangan gawin talaga ni Cayetano right now to file the necessary case in court sa Supreme Court para with finality, malaman na natin kung paano re-resolvehin ito. Yan, mga kababayan. Ang dapat nang ginagawa ni Bakla, ang dapat na akong ginagawa nitong grupo ni Cayetano, pumunta ka na ng Korte Suprema, kahapon ko pa sinasabi to. Kahapon ko pa sinasabi. Mag-file ka na ng reklamo, sabihin mo, inagaw sa iyo yung pwesto mo, ganon. Para maglabas ang Korte Suprema ng pinal na desisyon kung sino ang susundin namin ngayon dyan sa Senado. Putang ina nyo! Diba? So ngayon, mga kababayan, tignan nyo, paano ngayon ito? Diba? Pinipilit kasi nila eh. Kita nyo mga kababayan ko ang ating pinag-uusapan na ay yung impeachment trial. Tignan nyo, obvious sila na sinisingit nila yung mga 18 Marines nila, na mga pinagbabayaran nila. Ilang beses na natin pinakita at tinalakay na hindi nga magtutugma, hindi nagtutugma yung mga pinagngangaw-ngaw nila. Sabi nung isa, 3 maleta. Sabi nung isa, 5 maleta. Mababago na naman. Saan mo ba talaga dinala? Sabi nung isa, sa Malacanang. Sabi nung isa, sa may Ilocos. Nung tinanong kung saan sa Ilocos, hindi masabi ang tunay na lugar. Alam nyo yon mga kababayan, maraming mga mali-mali, hindi tugma-tugmang mga kwento sa mga sinasabi netong 18 Marines. Ngayon, mga kababayan ko, ayan, tignan nyo, pinipilit nila yung kasamaan nila. Nag-hearing sila ng, alam nyong hearing yun na masabi lang na, kasi, eto kasi kami, meron kaming iimbestigahan, na gusto naming malaman ng taong bayan eh. Kaya lang tinututulan nila eh. Nakuha nyo, mga kababayan ko? Nakuha nyo? Ganon. Pilit na pilit kasi, mga kababayan. Meron pa bang naniniwala sa 18 Marines na yan? Sila mismo ang naglaglag sa mga sarili nila. Sa mga sinasabi nila. Iba-iba. Hindi nila masabi kung saan ang totoong lokasyon. Hindi nila masabi yung mga bilang ng dinideliver nila. Saan ka naman nakakita ng ganon? Nabisto ng taong bayan niya, kaya nga hindi na ho pinaniniwalaan yan eh. Ang naniniwala na lang dyan, yung mga loko-loko eh. Yung mga tatanga-tanga at mga bobo eh. Diba? Eto na. Ano sabi ni Attorney Chico? So again
So, walang magagawa talaga si Cayetano, na-outmaneuver siya talaga, but he can actually still go to court. Now, ano magiging ruling ng Supreme Court? I really wouldn't know. The Supreme Court could possibly say these are also exceptional circumstances. Or the Supreme Court would say na wag na lang natin itong pakialaman. But interestingly, yung kaso kasi ng Avellino under the 1935 Constitution yan eh. Under the 1987 Constitution, may expanded jurisdiction na yung Supreme Court. Ano ibig sabihin yan? Yung mga internal rules ng Senate, kapag naapektuhan yan yung mga certain constitutional provisions such as this case, hindi na siya political question. The court can always take cognizance. So yun ang point. Di ko lang kung malino yung paliwanag ko kasi wala naman tong editing, basta nagsasalita lang ako. But hopefully kahit paano naintindihan ninyo. I could be wrong, but for the most part po, this is an informed legal opinion. So yun lang po, maraming. Yon. So ngayon, ang dapat talagang ginagawa ni Cayetano, maliwanag sa unawa natin kay Attorney Chico, ay pumunta ka ng Korte Suprema, i-contest mo yung pagiging speaker mo. Kasi sa hindi nyo pagpasok ng ilang araw, 3 araw, putang ina nyo, 3 araw, hindi kayo pumapasok. So anong gagawin? Galit na nga yung mga tao. Galit na galit ho yung mga dating mga senador na wala dyan. Sabi nga ni Presidente, hindi naman nangyari sa amin yan eh. Nung panahon namin, ewan ko ba. Sabi nga ni Pangulo, go back to work. Di ba? Go back to work. Yun na nga yung sinabi ni Pangulo. Ngayon, mga kababayan ko, sabi rin ni Erwin Tulfo. Ano sabi ni Erwin Tulfo? Kahit sibakin daw yung pagmumuka ni Cayetano, tatalbog lang daw mga kababayan yung pong yung pong balsig, yung balsig ba? Balsig ho tawag doon eh. 'Di ba? Makapal talaga ang mukha, kita nyo. Nakita niya na. Hindi naman ho yan nakatago yung ginawa kahapon na pagluklok bilang si Sherwin Gatchalian acting Senate President, mga kababayan. Wasay gayam. Diba? Kahit palakulin daw yung mukha niya eh. Kahit wasayin daw yung mukha eh. Diba, Kish? Ano, Kish? Nako, mga kababayan, magulo ito. Magulo yan. Yan. Sige, bahala kayo dyan. Mag-session kayo dyan. Basta kami rito, nandito kami, bahala ka. Diba? Our beloved Boss Mike.